Itong Watermax po, established ng 2012. Sample, ang kuryente mo, 10,000 sa 7. Pag 9 yan, 5,000 lang yan. So, natitipid mo na rin yung in-invest mo. Si Sir ay bumili sa amin ng package 9. Ayan. Ayaw ko pa sanang magbayad siya, pero mapilit si Sir eh. Yung Watermax na machine, alam ko, hindi tayo bibiguin yan. Yun. Kumbaga, yung return of investment, makukuha natin siguro. Siyempre, kailangan din natin magsipag. Siyempre, that's number 1. Okay. Tayo pa lang, Sir, ang umabot na ganyan. 7 taon, 7 consecutive years na number 1 manufacturer. Kaya nagbayad na si Sir kanina doon sa cashier eh. Tsaka pag pupunta kayo rito, guys, sa kahera kayo magbabayad o kaya sa bangko lang namin para iwas scam. From package 4, naging package 9. Pasalamatan nyo yung mga kamag-anak nyo na nagpapakahirap sa abroad para kumita ng pera dahil dugo at pawis nila ang kanilang pinuhunan dyan. Hindi nyo alam kung gaano kahirap nakitain ng pera. Eh samantalang kami, naku po, di namin malaman sa kukuha ng pera, Sir. Guys, magandang tubig sa inyong lahat. So, welcome po sa Watermax. Ngayon po, nadumog na naman tayo ngayong araw. Meron tayong mga customer galing pa silang Pasig po. Pasig. Si Sir ay may negosyo. Sila yung supplier ng mga yun, oh, yung mga solenoid bulb na yun. Mga fittings na maliit, yung mga hydraulic, Sir, no? Mga pneumatics fitting spot, saka solenoid valve. Yan. Anong pangalan ng company, Sir? Oiltech Engineering Supply. Pinagbuhatan Pasig ang aming opisina. Para makilala ka ng mga supplier natin, Sir, saan ka sila pwede makontak? Tawag na lang kayo sa number ko sa 0917-123-9275. May Facebook ba kayo, Sir? Yun ano lang, Oiltech Engineering Oiltech Supply. Engineering Supply. Facebook page yan. Facebook. Yan, lalagay namin yung link sa baba. Si Sir ay bumili sa amin ng package 9. Ayan. Ayaw ko pa sanang magbayad siya, pero mapilit si Sir eh. Binayaran ako ng buo eh. Sabi ko, kalahati lang, di ba? Para wala ng ano sir, kumbaga para ma-deliver agad. Sir, may tanong ako. Ikaw naman ba, Sir, kahit na nawalan ka ng kalahating milyon ngayong araw eh, masaya ka naman? Okay lang naman sir. Alam ko naman after ilang months, pabalik din naman. Iyo. Yung Watermax na machine, alam ko, hindi tayo bibiguin yan. Yun. Kumbaga, yung return of investment, makukuha natin siguro. Siyempre, kailangan din natin magsipag. Siyempre, that's number 1. Okay. Eh, Sir, sa daming supplier sa Maynila, dito ka pa napadpad, Sir. Oo nga sir eh. Actually sir, matagal na rin namin pinaplano mag-water refilling. Watermax yung nakikita namin talagang number 1. Sa award lang makikita ngayon dito Ayan, sa sir. ano ni Sir Alfred talagang. Oo, number 1 manufacturer. Tayo pa lang, Sir, ang umabot na ganyan. 7 taon, 7 consecutive years na number 1 Parang manufacturer. may latest award ka sir. Oo, nung nakaraang araw, Sir. Oo. Napanood mo rin yun? Oo. Grabe, updated talaga si Sir. No? So, syempre, it's our chance naman na ma-promote natin yung negosyo ng kumpanya na nagtiwala sa aming kumpanya. Maraming salamat, Sir. Ha? Tama sir, makabili ka rin sa akin. Ay, order ako ng 500 solenoid sa'yo. Naka-record. Pero syempre, dapat yung presyo. Oo. 500 piraso yun eh. Opo. Ibig sabihin, dapat 500 machine yun. Oo. Pero pwede mong paunti-unti. For example, isang buwan, 100 lang muna, ganun. Sir, wala pang Ayun, walang problema. May terms ka agad sir. Uy, may terms! Oo. Kung may sabi niya, Sir, di naman ako nangungutang, pero kung mapilit ka, Sir, eh sige lang. Kukuha ka talaga sa akin. Ayan! Siyempre, dahil naman sa mga supplier natin, Sir, may terms din tayo doon eh. Eh, siyempre, negosyante tayo eh. Pinapaikot ang pera, alam mo na. Kaya maraming salamat agad. And Sir. looking forward ako sa Yes. Kami rin po. long transactions natin. Pati daw yung kanyang anak pala, ang nanonood sa atin. Ay, kaway kayo. You know? Sir, dalawa lang po ba yan, Sir? Tatlo yan sir. Tatlo, asan yung isa? Nasa school po. Kids, pinapanood niyo ba kami? Oo. Nanonood kayo? Ano yung pinaka-favorite vlog ko na napanood niyo? Yari ka. Pag nasagot mo, may regalo ka sa akin. Naku, wala yung sumagot. Nahiya. Sayang, Sir. Kung sumagot sana, bibigyan ko isang package na libre ito eh. Meron pa tayong mga customer, hindi lamang sila, sa buong pamilya pala nanonood sa Watermax Enterprises. Ikaw, Sir, ano yung pinaka-favorite na videos mo? Siyempre, marami tayong video nilabas. I think meron isa na tumatak sa'yo. Ano yun? Actually sir, yung lagi kong pinapanood yun, pag lagi po kayo nagmumotor. Ah, Kasama motor. po si Ma'am Ella. Ah, okay. Lahat po nung mga episode mo regarding sa pagmumotor mo sir. Napanood. Oo. Wow. Kasi ang mga pinapanood ko actually doon sir, yung mga bagong motor. Nainganyo ka lang. Opo. Pang ano rin sir. Oo. Na-inspired po kami doon sa mga bagong motor, bagong sasakyan. Wow. Mga bagong sasakyan BMW. Sir. Wow. Narinig mo yan, Mami. Magmotor pa tayo ng magmotor para dumami yung kagaya ni Sir. Nabibili rito. Yung bang ayaw mo na tanggapin yung pera, pilit pa rin binibigay sa atin yung pera.
Kaya nagbayad na si sir kanina doon sa cashier eh. Tsaka pag pupunta kayo rito guys, sa kahera kayo magbabayad o kaya sa bangko lang namin para iwas scam. Yan, sir, may message po ba kayo sa mga kliyente natin? Yung mga nagbabalak magtayo ng water refilling business, wag na kayong maghanap ng iba. Watermax Enterprises lang ang the best. Tatabi ako rito, napakasarap ng mga sinasabi nito para mahawa ko ng positivity. Quality yung product na yun, sir. Salamat. Sir, ma-invite mo ba ako doon sa opening? Sana sir, kung pwede kayo pumunta sir sa opening. Hindi, pupunta talaga ako pag may invite, di ba? Sir nasa vlog tayo. Oh, sir, pag kinat ko to, hindi ako pupunta. Sige sir. Eh, pag napanood mo to na nilabas ko, pupunta talaga ako. Basta sir. opening. Sige po. Pero, siyempre, December na ngayon. Baka January na tayo. Okay, no? sir. Opening, ma'am. Kahit hindi ako mag-cut ng ribbon, kahit tagahagis lang ng barya doon. Asahan po namin. Thank you, sir. Thank you po, Thank you sir. so much. No problem. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito talaga yung big boss yan. Ayan po. Yan yung big boss. So, hindi lang naman sila ang customer natin ngayong araw. Meron pa tayong mga customer na bagong dating, galing Japan, Cavite. Ayun, mga contractor ng water station naman sila, ma'am at si sir. Tapos si ma'am Nakayama, nag-withdraw lang daw ngayon. Bumili kasi siya ng package 4 at yun ang kanyang iririgalo. Sa'yo ba yung regalo, pre? Hindi daw. Papamanage sa kanya. Sir, thank you so much. Sir, kamusta? Dito po kayo, sir. Nalaman sir yun. Tingnan nyo lang. Ay, hindi nyo bibilin? Titignan lang? Bibili na. Sige lang. Sir, taga saan kayo, sir? Alfred pala pangalan ko, sir. Orbiston do. Cavite. Sila taga Cavite sila. Naku, ya. Baka magkakapalit. Mahal lang tayo. Yari ka, sir. 95,000. 95,000 daw building permit. Ito listahan, oh. Oh, sir, oh. Building permit, oh. Para alam mo lang. Nasa sa building permit. 100,000? Pataasan po ng building permit dito. Yung ano po, yung engineer, yun na nagpamahal. Oh, ma'am, Nakayama. Kung nanonood ka ngayon, ha, lihiti mo na 100,000 ang binayad nila, ma'am. 94. Oh, mas mura pala sa'yo, ma'am. Dapat kasi pinakontrata mo na, sir, eh. Sayang, hindi kayo nagtagpo ni ma'am. Meron lang silang record na tao. Yun ang nagpapamahal doon, ma'am. I-assist nyo silang maigi, ha. Tingnan na namin yung... Huwag niyong papabayaan to, Joy. Ito yung listahan, guys, ng... si Luz Biminda Nakayama pala yung may-ari. Ang mahal pala talaga, no? O, sa mga viewers natin dyan sa Tansa, Cavite, ito pala, I think, normal na to, no? Mura na to pala, kasi 100,000 daw. Kung nagdududa ka, ma'am. Kaya walang pirma ni Mayor, pero galing munisipyo. Mahal pala doon, ano? Grabe. Ano, na pag dineclare namin na water station yan, hindi lang yan. 1,000 na. Baka sila declared na water station. Ma'am, ano po ang construction company niyo, ma'am? On call. Nice meeting you po. And thank you, Lahat na nagbi-business, meron ako din ganyan na ang gusto. Ngayon yung pinakilala sa akin mo, sabi niya, meron tayo, pag uwi ko dyan, meron tayo pupuntahan na sa Pangasinan, throw daw, machine daw ng ano. Sabi ko, sige, gusto ko din, interesado din akong makilala at mapuntahan para, syempre, ko din doon sa client namin kasi nasa Amerika din siya. Wow, okay. Congrats, ikaw yung bagong owner ng Nakayama Water Station to, sir. Ikaw yung palang next time na milyonaryo doon sa Cavite, sir. Kayo po yung asawa, si Sir Jesse. Ikaw si Smile. High five na lang, pare. Ayan. So, ito yung mga bisita natin ngayong araw. At mag-uusap muna kami sa negosyong tubig at saka na ako magbablog. After natin, ma-discuss sa kanila yung mga package inclusion na dapat nilang gawin dito sa water station. Actually, na-discuss ko na sa kanila lahat yan, pero ulitin natin, baka sakaling makalimutan nila. Marami daw tanong si Sir doon sa package 9. Lilinawin natin sa vlog na ito. Sasamantalahin natin yung opportunity na to. Tanong ito ng isang bumili na ng package. So, nakakita nyo naman, guys, ito yung mga machines na available dito sa Watermax. Pero hindi to available. Display lang to. Yung available natin, gagawin pa lang. Magtanong pa lang kayo, sir. O, magtanong ka lang, ma'am. Huwag po kayong mahiya. Pasensya ka na, yung package 9 natin, nasa likod na pala. So, sir, yung package 9 natin, sir, isa-isa na lang natin. Ito naman yung mga product inclusion natin. Meron yan dalawang 1,000 liters sa tangke. 3 o 4. Doon, yung kamukha nun, nakikita mo yung stainless na yun. Yun, pero mas malaki po yung sa inyo. At pagkatapos, kasama din po yung skid frame. Ayan, stainless skid frame. Ito po yung frame. Tapos yung 1 horsepower dispensing pump and 1.5 HP na feed pump and 2 horsepower. So mapapansin mo ito, 2 horsepower yan.
nandyan, tsaka 1.5 doon sa kabila, at yung nandun sa kabilang side. So, ito yung mga motor pump na kakabit natin. Napansin mo, may automatic pump controller na rin siya. Para mabigyan ko kayo ng idea, sir, ang automatic pump controller, ito po yun, ganito. So, ang trabaho po nito, kapag walang tubig na mahigop yung machine mo, mag-shutdown po siya. At kapag puno rin, mag-automatic shutdown po siya. So, kapag po ganun kasi, mapaprotektahan natin yung motor natin, hindi siya masusunog. Okay, so ganun siya. So, meron siyang dalawa nakasama. Tapos, meron din rin po siyang mga multimedia filter na kung saan 13x54. Pag sinabi natin, sir, na 13x54, ganito po siya. Malaki po siya na klase. Ang standard po kasi na water station sizes, ganyan lang po, sir, oh, maliit. Ito, sir, yan, maliit lang na ganito. Yun siya. Kasi yung magkaiba, mas malaki yung isa. So kapag mas malaki, sir, mas marami kaming mailalaman na element, mas marami kaming ipi-filter na dumi in case. Yun ang reason kung bakit nag-iiba yung sukat. Tsaka kapag mas malaki kasi ang filtration doon, yung filter, mas nagiging quality yung tubig natin. So yun ang reason kung bakit tayo naglalaki. Tsaka yung volume na kailangan natin tubig, kailangan nagmamatch doon sa production capacity natin sa membrane. Okay, so ganun po siya. Meron po siyang nalagyan ng isang asin niya, brine tank. Yung brine tank, sir, ang trabaho kasi niyan, ito, sir, yung actual na brine tank. Sir, mapansin mo, yung brine tank na yan, ayan po yung mismong lalagyan ng brine solution mo. Ano ang trabaho niyan? Ang trabaho po niyan, kasi di ba, sir, hard water sa buong Pilipinas. Kapag hard water po, ang nangyayari, yung membrane mo magkaklag. So pag nagkaklag yung membrane mo, sir, hindi na siya soft water. So ang trabaho ng brine solution mo, tanggalin yung hardness ng tubig. Ito po, ang laman kasi dito is ionic exchange, resin po ang laman ito. So dahil may resin pong nakalagay dyan, ang tinatanggal po niyan, sir, is yung magnesium sulfate. So dahil may magnesium sulfate na nandyan, yun yung nagpapahard sa tubig. Ang trabaho po niya, tanggalin. Kumbaga, ionic exchange po na yon para maging conditioned water po ulit yung tubig na na-filter dyan. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano siya gumagana. But for the meantime, isa-isahin muna natin yung pyesa. Ngayon, sir, sa training ninyo, kapag na-deliver to, iisa-isahin din to sa inyo. Pero at least dito, nabigyan ko na kayo ng summarize. Ito, sir, meron siyang 4 na blue housing filter with 5 micro. Nasa ilalim po yun. Kumbaga, sir, ito po yun. Makikita nyo, what you see is what you get eh. Andiyan na lahat. Meron po siyang isang unit na 1 housing filter na carbon polishing, 4 na blue housing with 1 micron filter. So, bawat ito po, iba-iba po yung laman. May 4 na pirasong membrane. Mapapansin nyo, ito po yung 1, 2, 3, 4, 4 na piraso. Ito po yung actual na yun. Kumbaga, sir, kung ano yung nasa picture, yun din yung nandito sa specs, ayun din yung nakalagay dyan. So, ibig sabihin, sir, kung sakasakaling nakalimutan nyo, ano yung specification ng machine ninyo, sir, transparent ang kumpanya, nasa website, nasa page natin, nakapost lahat yan. Whatever na napag-usapan natin, whatever na nakalista po dyan, it should be delivered. At pag hindi na-delivered, wag niyong bayaran. Diba, sir? Patabayaran mo. Dapat kompleto. Meron tayong kasamang 10 kVA na ABR. Pero, sir, hahanapin niyo po yun. Nasan to? So, ang gagawin niyo, sir, ang technique dito, sir, kapag po ita-turn over sa inyo yung makina, kunin niyo yung kontrata niyo or picturean mo to, isa-isahin mo to sa technician. Ito, asan to? Diba? Para at least, na-address mo lahat. Masabi mo na dumating sa'yo, full package talaga. So, yan ang reason kung ba't sinasabi ko sa inyo to, para at least alam nyo na. Kaya lang, sir, bayad na kayo. So, ang mangyayari nito, sir, kahit bayad na kayo, sir, don't worry, hindi namin sisirain yung tiwala. Sabi ko nga sa'yo, sir, hindi na baling, hindi kami kumita ng pera, basta yung tiwala hindi mawala. Kasi ang pinakamahirap mawala sa atin yung tiwala. Now, ito naman po, may heat gun pong kasama, plot bulb, ayan, mga previous on-site training, nandyan po lahat yan. Advantage po natin, meron tayong Germany Pipes and Fittings PPR, antibacterial, so lahat po nandyan na. Kung paano nyo babayaran, ito na. Kita mo, sir, sabi ko dito, kalahati lang muna bayad. Malakas tiwala sa akin, sir. Deliver mo rin agad, sir. Hindi ganun dyan, sir. Pipila talaga tayo, sir. Pero syempre, priority ka. Kasi full paid ka eh. Next time, papaluwagin ko na po to, sir. Sir, ito po kasi ang reason kung bakit tumatagal po ang setup ng machine. Bawat machine po kasi, sir, ay naka-customize doon sa tubig na nakuha namin sa inyo. Diba kaya kami humingi ng water sample sa inyo para malaman namin kung gaano kadaming element ang ilalagay namin. Kasi may measurement po yun. Kapag napasobra kami ng carbon, sir, hindi mo naman kailangan ng carbon. So, pwedeng pumakla yung tubig. Sir, ako lang gumagawa nito. Ako mismong gumagawa, hindi mga tao ko. So, kumbaga ito, personal touch ko to sa mga machine ko at hindi sila ang humahawak niyan. Kapag ang nawasa, anong number 1 problem natin sa nawasa? Chlorine. So, anong pinakamabisang pantanggal ng chlorine? Activated carbon. So, kapag kailangan mo nang matanggal yung amoy ng chlorine, lalagyan kita ng maraming carbon. For example, sir, paano naman kung ang tubig mo magaspang? Yung bang halos ay bumula ng sabon. So, anong reason pagka ganun? Mataas yung hardness niya. Yun, tama. So, pag mataas ang hardness, ito ang kailangan mo. Ito, sir. So, sir, kapag mali ang lagay namin, sir, ano mangyayari? Papalpak yung system mo.
pwedeng yung membrane mo, babara agad. Instead na mabubuhay yung membrane mo ng 5 years, baka 6 months, sira na. So may measurement. Ngayon sir, titignan din natin yung operation mo. Ngayon sir, for example, yung tubig mo sir, mabakterya. Gumagamit naman kami ng antibacterial filter from Scotland to sir. So ganyan po ang sistema kung bakit iba-iba po ang laman yan. Tsaka mapapansin mo sir, iba-ibang layer yan. Sir, hindi na yan, kumbaga hindi na natin makikita yan, di ba, sa tubig. Hindi na makikita yan sir, unless ipa-laboratory natin. So kagandahan sa machine na nabili mo sir, naka-automatic head, naka-jacket, naka-stainless, tapos customized. Oo, may balot pa yan eh. Ito yung pinaka-safe. Hindi, sample ko lang to sir, pambahay to sir. Ah, Maliit eh. Hindi yun sa'yo. Ganito yung sa'yo, malaki. Nakabalot siya ng stainless. Yan yung mga laman. Kaya siya sabi ko sa inyo sir, bakit mo tumatagal ang setup ng makina? Kasi nga, titimplahin namin yan based on your water source. For example, yung water source nyo nga, iba yung contamination niya. For example, sobrang taas ng hardness, pwedeng doblehin ko to sir. Nangyayari po sa amin yan, 2 softener. Po kung talagang mataas ang hardness. So ito naman, effective naman to, pantanggal ng mga sediment. So mapapansin mo, iba-iba yan laman yan. Pansinin mo to kung gaano kadaming layer niyan. Opo, sir. Na kung saan, for example, yung tubig mo, mataas ang acid, lalagyan kita ng tourmaline para i-balance yung pH level ng tubig mo. So, kailangan alamin namin yun. Meron siyang manganese, meron siyang brine, perlux, may pebbles din, may silica sand. Kasi itong mga sand, napapansin mo, effective to pang pampalinaw ng tubig, mga pebbles. Yan ang effective na pampalinaw ng tubig. For example, yung tubig mo, malabo talaga. Ang ginagawa namin doon, sir, mahinang flow rate ng tubig. So, pag mahinang flow rate ng tubig mo kasi mabilis luminaw yun. Hindi namin binobomba yun. Marami po ang setup ng water system na kailangan namin i-adapt para mabigyan kayo ng good quality water. Hindi po siya basta-basta na pag binili mo, kunyari may pera ka, bilhin ko to, gusto ko to eh. Paano kung hindi applicable sa water source? possible din ba, sir? Halimbawa, di ba, nagdala kami ng sample ng Tubig. tubig sa inyo. Oh. Tapos ibabase nyo yung mga ilalagay yung mga filter based doon dinala namin sample. Yes, sir. May ano ba na pagkadating ng normal operation namin is mag-iiba yung content ng mismong tubig namin. Imposibleng magbago, sir. Alam mo kung bakit? May reverse osmosis ka eh. Pero pwedeng magbara yung membrane mo. Paliwanag ko sa'yo, dito tayo sa machine. Ito kasing machine na dinesign natin, ito yung pinaka-basic na nakikita mo. Sa iba nga sabi nila high-end daw yan, pero sa amin pinaka-basic namin to. Okay? Ang pinaka-high-end yun yung binili mo. So ngayon sir, ano ba ang specification nito? Kapag ka galing dun sa tubig mo from your water source sir, pupunta dun sa may isang tangke, yun, yung lalagyan na yun. So paglagay ng tubig dun sir, yung tubig na nandun, unconfined pa yun. Kumbaga hindi pa siya na-filtered. Hindi pa treated yun. Hihigupin ngayon ng pump yun, papunta dito, tapos ibubuga dyan sa lahat ng filter na yan. Okay? Pag bomba sa filter na yan, ang tawag namin yan is pre-filtration. So that is one method. One stage pa lang yun. Yung second stage mo, dadaan ka sa reverse osmosis. And to be honest, sir, dun pa lang sa unang dinaanan yan, pwede mo na inumin ng tubig. Kaya lang, ang problema natin, kapag ang tubig nyo, sir, is mataas sa 600 parameters and below, hindi ka pasok sa Philippine National Data Standard for safe drinking water. So kailangan natin makuha yung 600 below. So ibig sabihin, reverse osmosis natin siya. So technically sir, kung 300 pwedeng inumin, yes, 300 ppm pwedeng inumin. Pero syempre, our main concern, masarap ba yung tubig mo, di ba? So kailangan masarap yung tubig. Para mapasarap namin yon, meron kaming mga special element na nilalagay dyan, dito sa loob, na sabi ko nga, pag mali ang lagay, pwedeng hindi Mag-iba lasa, sir. iyon, nadali mo. So ngayon, paglabas po dito, ihigupin ng pump na yan, ibubuga sa mga membrane na yan. Okay? So yung membrane na to, ang trabaho niyan is itapon niya yung marumi at kukunin lamang niya yung malinis. So meron tayong reading dito, sir. Kaya meron to. Dito yung reject water, natatapon yung marumi. Dito naman yung malinis. Okay? So ganun siya gumagana. So lahat ng marumi tapon, lahat ng malinis, kukunin natin, ilalagay natin sa tangke doon. Pero ito, saan galing to, sir? Yung Galing po yan doon sa membrane. sa membrane. Yes. Lahat to membrane. Ito yung sa marumi, ito yung maliit. Yes. Kumbaga, sir, Yung membrane po. pansinin mo yung linya. Oh. Pag bomba ng pump dyan, pasok dito, isa lang yung inlet, di ba? Pag buga doon, sir, sa ibabaw, dalawa na. Yung nasa gilid, ayun yung reject water. Yung nasa gitna, ayun yung finished product. So pupunta siya dito sa finished product, lahat ang malinisan dito, lahat ang marumi nandito. Okay? So, ibig sabihin, sir, lahat ng tubig mo, it's just splash out. Kumbaga, for example, sir, ito yung dumi. Ganito kalaki dumi, sir. Ganito lang kaliit yung butas ng membrane mo. Ganito lang kaliit. To give you an idea, sir, ang butas ng membrane is 0.0001 micron. 100 times smaller than bacteria. For example, ito, bacteria. Ganito kaliit yung butas ng membrane mo. Sir, hindi papasok yung bacteria. So, ano mangyayari? Pupunta ngayon sa reject. Yun yung may time na, sir, may napanood ako na madumi to. Madumi to. Opo. Talagang reject kasi madumi talaga yan. Dudumi talaga yan. Itong ano, sir, parang ito yata yun na Kapag ito marumi, sir, butas yung membrane mo. Pero sir, doon mo malalaman kung original yung membrane
membrane mo or hindi. Kasi pag butas ang membrane mo, ibig sabihin, peke yung membrane mo. Kasi nabutas. Hindi yun basta-basta nabubutas. Alam mo kung bakit? Sa Watermax kasi, lahat ng original na membrane ginagamit namin. Kaya kami medyo mataas. Kasi kung ano yung original, lalagay namin yan. Anong difference ng original sa peke? Ang peke, mura. Kapag kinabit mo, nabubutas. Nabutas, which is disadvantage yun, sir. For example, nabutas. Siyempre, ikaw naman, owner, anong alam mo dun? Nabutas yung membrane mo. Anong alam mo? So, ngayon ang mangyayari, masisira ka sa customer. Yung mga bibili sa'yo, masisira ka dun. Yun ang problema. So, kapag original, sir, babagsak ang pressure. Babagsak lang yan. Hindi magpa-product. Sir, hindi ka nakabenta ng pangit na quality ng tubig. Pag tawag mo sa akin, sir, ayaw na mag-product. Mas good yun. Palitan na lang natin. Okay, linisin natin. Diba? Kaysa nabutas. Diba? Mahal, pero hindi ka nasira sa mga kliyente mo. At narinig ko yung usapan mo sa kliyente mo, sir, ayaw na ayaw mo sisira sa customer, diba? O, ganun din ako. Ayaw na ayaw ko nasisira sa customer. Kung ano yung premium, yun ilalagay ko dyan. Yun ang sistema natin. So, ito, monitoring center mo yan, sir. Dito ka mag-monitor. Katagalan, dito ka magbe-base. Kapag ka, sir, paandarin mo nga to, paandarin mo to, paandarin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Pag pinandar mo lahat yan, sir, pag nakita ko umandar lahat yan, through video pa lang, malalaman ko na kung anong problema ng tubig mo. Kung anong problema ng machine mo. Kaya siya sabi ko kanina, na kapag may problema yan, video ko lang tayo, malalaman na natin yan. Kita nyo na, sir. Kita ko na. Kaya makikita mo may mga pressure gauge doon. Pabibideo namin lahat sa yun eh. Kaya sabi ko, kung video call, wala tayong may problema sa maintenance natin, sa after sales kasi nga, well-assisted kayo. Sir, ito naman, di ba alam mo, Solinol, di ba? Ikaw supplier nito. O on and off lang yan. Eh sir, kapag humid, sir, nasisira yan, di ba? Umiinit to. So ngayon, sir, dahil alam namin tinatamaan yan, sir, naglagay na ako ng bypass dito. Di ba? Sakali man nasira, di habang naghihintay ka ng kapalit, pwede mong i-on dito para magamit mo lang yung machine. Ayun. Yan. Pag naka-on na ganyan yan, sir, di kahit di na gumagana yung solid kasi gumagano lang yung tubig. Manual ano na yan, sir? Manual na siya. Pero ang problema mo dyan, sir, sabi ko nga, remedyo lang yan. Ang problema mo dyan, pwedeng umapaw yung tangke mo kapag ka napabayaan. Kasi wala siyang mag-automatic eh. Si Solinol, ang trabaho niyan, automatic. On and off po. Oo, on and off eh. Kung ano yung explain ko sa iyo rito, sir, siyempre mas high-tech yung 9. Oo, yung 9 mo may anti-vacuum system. Dito, bali ito, yung ang on and off ng saamban pressure, Ng pump. sir. Doon sa pump. Actually, sir, pag namatay yung pump, mamamatay yung solenoid, tama? Oo. Pag namatay yung solenoid, siyempre wala nang tubig na papasok. Wala na. Tataas ang pressure nito. Pag taas ang pressure nito, na-reach na yung 60, mamamatay ito. So, ang trabaho niyan, patayin to. Hindi yung pump na yun. So, ganun siya gumagana, sir. Sa totoo lang, sir, ginawa ko talagang very simple yung design, very simple yung operation para maintindihan ng mga baguhan. Kasi, sir, technical aspect, sir, marunong ka niyan. So, ito, very simple lang. Talagang pinasimple ko siya para yung mga customer ko, User-friendly, sir. yun. Kagaya nyo, sir. I think, isang paliwanag ko lang, naintindihan nyo na. Gets nyo na, no? Tapos, sir, tinan mo, naglagay ako, switch ng bahay. Hindi ka magtataka, sir. Pwede ka naman maglagay ng mas high-tech yan. Bakit na to? Kaya lang, sir, kasi ang tanong, available po ba yung ilalagay ko rito? In case of ano. Yung pyesa mo, sir. Di ba, supplier ka ng mga industrial. Sir, yung pyesa mo available sa market? No, meron naman. Meron, pero hindi lahat ng lugar. For example, nasa Bicol ka na. Nasa Albay ka, nasa Kabibili. Kailangan availability rin. Yun. Kaya ako, sir, pag nag-setup ako, gusto ko yung Kahit sa hardware. kahit sa hardware yan. Tama. Para at least, masira to kasi nasisira yan eh. Tama. Overload, sira. Palitan mo ng bago, pambahay lang naman yan eh. Pero may reason kung bakit. Hindi sa tinipid ko kayo. Ang reason kasi, para maging simplify siya. Accessible lang. Sir, ito, madali humanap nito eh. Kumbaga, available yan sa market. Hindi ka pahihirapan sa maintenance. Kahit saan pumunta, sir. Correct. Available siya. Yun ang maganda, sir. Sa machine, mas nagpapahirap minsan. Kung halimbawa naka-down yung machine, mahanap ka ng pyesa. Walang available. Stop operation. Stop operation. Pag nag-stop operation, yung mga customer mo galit na sa'yo. Opo. Tapos, sir, galit ka na rin sa akin. Alfred, ang tagal mo mag-service. Wala pang pyesa. So, yun yung ina-avoid natin. Ayoko nang ganun. Kaya nga, sir, naglagay tayo ng mga premium na PVC. Kasi ito yung mga stress na area. Itong mga premium na PPR natin, kasi kung bakit mamahalin yung nilagay ko, kasi katagalan, magkakalik kapag uminit yung pump. Uminit yung motor mo, hindi mo na mamalayan, uminit, yung PVC maluluto. So, pag nalusaw, luluwag. So, pag lumuwag, maglilik dito. So, pag naglik na,
kailangan mo ng plumber. Papalitan mo yung male adapter. Eh sir, hot and cold yung hot and cold Germany pipes and fittings. So kahit mag-init yan sir, hindi yan maglilik. Tsaka ang pangit kasi sir, ma'am, na yung machine mo bago, puro leak, papangit yan. May tumutulo, sir. Hindi lang machine ang papangit, pati yung building mo, flooring mo papangit. Sa amin sir, na-experience namin, 2 taon, 5 taon na yung machine, 8 years na yung machine. Ang gaganda pa rin kasi nga, walang leak, premium yung ginamit. Pero sir, ito nga pa sa ito. Epoxy na nga ginamit ko dyan, para hindi lang mag-leak. Epoxy na, bakit? Kasi wala naman tatanggal na yan. Pinix ko na yan. Ito na lang tinatanggal mo dyan eh. Kung mabasag man yan, palitan mo na lang ng bago, basag. Pero matagal yan, sir. Ang kapal nito, hand-tight na nga yan eh. Yan lang naman. Tapos napapansin mo yung mga UV natin, kahit ikaw kaya mo tanggalin yan. Kunyari, napundi. Sir, palitan mo yung UV, assist kita. Kaya sinasabi ko, kailangan ng assistance. Sir, ito, pagka tatanggalin mo, wag mong pipihitin. Kasi pag pinihit mo, maglilik dito kasi may pressure. Tsaka pagka magtatanggal ka ng... ganun lang, tanggalin ganun. Dahan-dahan. O, yan. Pag na-access mo yan, sir, napundi yung ilaw, di tanggalin mo, parang bumili lang yan, sir. Sterilizer na yan. Eh, sir, pagkaasa ka sa technician, ang sakit sa ulo yon. Nagtayo ka ng negosyo tapos inaasa mo sa technician. So, ganun lang siya kadali. May mga nagsiservice ng tubig, sir. Pipihitin nila ng konti. Pag pinihit ng konti, leak na yan. Tapos pag nag-leak, sir, pupunta dun sa ilaw mo yung tubig, mapupundi. So, magkano yung balas, magkano yung ilaw, mahal din, libo din. So, ang mangyayari, magpapaservice ka, nagpapaservice sa kanila. Ilang taon din yan, sir, tinatagal? Ito ma'am, I'll be honest. Ganito po kasi yan ma'am. Itong ultraviolet sterilizer natin, ang nakalagay sa manual, 9,000 hours. So most probably, maximum capacity na yun, kaya niyang umabot ng 3 years. Sir, wala namang ilaw talaga na gamit mo, tapos umaasa ka pa, 3 years dapat yan. Hindi ganun, sir. Eh paano kung may voltage faulty, may fluctuation ng kuryente? Good thing sa inyo, may ABR kayo. Kasi naglagay kami ng ABR doon sa package na yun mo. Pero sir, syempre, ilaw pa din yan, napupundi pa rin. It's safe to say, sabihin mo na, in 1 year time, napundi. Okay na yun, sulit na yun. May 6 months period warranty kami dyan. So papalitan natin in case na may problema. Yan, nakablog ako yan, nakarecord yan, sir. Kabuli namin si sir. Yari. Malakas ang loob po sabihin sa social media kasi talaga namang ginagawa namin yung pranagutan namin. Responsibility namin yun eh. So, hindi kami tumatalikod sa ganyan. So ngayon, pagdating naman sa membrane yan, prorated kasi yan, pwedeng ma-void yung warranty ng membrane kapag misuse. Kasi for example, nagkiklaim ka ng warranty, hindi ka nag-backwash ni isang beses. Nasira yung membrane. Oo, mishandling ang tawag dun. For example, may mga kasi, pag nag-claim tayo ng warranty, there's always a reason na bakit hindi na-claim na warranty. Pero most of the time, lahat naman na iwa-warranty natin kasi halos wala naman pong nagrereklamo sa kumpanya natin. Lahat naman po we're satisfied naman po sa mga makina. Kasi kung meron man sir, sigurado nakapost na kami na, palpak yung ginagawa nyo, di ba? Hanggat maaari, inaayos natin sa pinakamaayos na paraan. Sa buong machine, sir, ano warranty natin dyan? Sa buong machine, 1 year. Pagdating sa mga parts nasa loob, for example, ilaw yan, sir, 6 months, prorated kasi yan eh. Yung membrane natin, filter kasi yan. Considered as filter yan. Ngayon, kung hindi ka nagme-maintain, hindi ka nagbabackwash, pwedeng hindi ka makaklaim ng warranty. Kasi misuse. Ma-identify nyo naman. Ma-identify natin yon. Pagka yes. kasalanan ng client or namin. Ganun siya. Kasi, for example, clog siya. Pwede naman namin linisan para sa inyo, wala kayong mabayaran. Ganun lang. Pero syempre, ayaw namin na nakikleaning ang membrane. At as much as possible, ayaw namin yon. Ang reason, kapag ang membrane na cleaning mo na, hindi mo na siya maibalik sa original performance niya. For example, sir, butas na ganyang kaliit. Nilagyan mo ng chemical, sir. Ano mangyayari? Lalaki yung butas. Kung 98% reduction ng membrane mo, baka after mong ma-chemical, 95 na lang. So, hindi ko nakukuha yung quality na gusto ko. Eh ako gusto ko, ma'am, number 1 dapat yung machine natin. We will teach you the do's and don'ts pa rin talaga. That's why may training kayo. After dito, ma'am, may training pa kayo doon sa actual. Maraming training pa yan. Tapos, sir, ganito yan. Mag-seminar pa kayo sa DOH. Kumbaga, doon yung mapapatunayan. Si Alfred, totoo kayo sinasabi nito eh. Baka conflict na sa turo ng DOH. This is the ultraviolet sterilizer, sir. Ang trabaho naman to, patayin yung DNA ng bacteria, even the eggs, patay lahat. Paglabas pa lang dito sa tatlong filter na to, pwede mo namin inumin yung tubig. Eh, lalong-lalo na kung dadaan pa po siya sa membrane filter na to, mas lalong pwedeng inumin yung tubig. Kasi pang babies na yan eh. Kung sakasakali man na pumalpak to, sir, meron ka pang filter dito, tsaka ultraviolet sterilizer. So, ibig sabihin, yung most chances, by chances, nagkaroon tayo ng problema sa membrane, meron ka pa rin dito. Hindi sila magkaka-amebiasis. Pwede pa rin inumin. Kaya lang, hindi na ganun kasarap. Kasi ang concern natin, dapat masarap. Yun ang number 1 goal natin. Dapat ang tubig, masarap. Kasi pare-pares na ang presyo ng tubig eh. Yung nakikita namin, napapansin namin sa mga water refilling, para nakatambay yung mga galon. So, ibig sabihin nun, on process pa yung tubig nun. Oo. Anong nangyayari doon? Daming galon nakatambak. Ang reason po kasi,
yung machine nagpa-process pa. Kailangan kailangan punuin pa yung tangke. Yun yung capacity na tinatawag natin, sir. Oo. Kasi yun, sir, yun yung maliliit na package. Kaya ako, meron akong may guideline ako eh. Kapag 100 lang ang target mo, go for package 4, kamukha ng kanila. Pag sila humigit na sa 100, nagbitin na yan. Eh kayo package 9 na, pambihira. Kayang-kaya nyo 500 hanggang sa isang araw eh. Wala kayong problema. Yun ang reason kung bakit ang laki ng advantage ng package 9. Mabilis kayo makapagkarga, mabilis kayo makapag-deliver, mabilis kayo makapag-refill. Kapag ka ganun lahat mabilis, ibig sabihin, mabilis din ang serbisyo nyo. Pag mabilis ang serbisyo nyo, yung mga customer, thumbs up. Kinuha mo sa alas 8 ng umaga, binalik mo ng alas 10, mabilis yun, sir. Paano, sir? Kinuha mo ng alas 8 ng umaga, binalik mo kinabukasan, puro service. Nangyari yun kasi yung machine nila mabagal. Yan yung, sir, experience namin. Ngayon, anong kasunod nun? Sir, na lumipat na yung mga customer natin sa ibang water station. Lumipat kasi mabagal yung makina ninyo. Ngayon, huwag niyo akong sisisihin. Decision nyo yun. No. Kaya pero dahil sa inyo, package na yung kinuha nyo, tapos na unboxing. Lahat doon, yung kinukuha ng tubig, talagang delay, 1 day. Hindi pwede yun. Ito naman ang isa pa. Paano malaki nga yung machine mo? Halos wala naman tayong tubig na mai-process. Hindi ko na naman kasalanan yon. Kasi that is only the water that we could process. Ngayon, may solusyon naman. Pwede kang magpasok ng deep well. Pwede kang magpasok ng nawasa. Pwede kang magpasok ng shallow well. Ang tanong, bakit, Alfred, lahat pwede? Kasi yung package na binili mo, 9. Yun ang reason kung bakit maganda yung 9. Kasi lahat ng klaseng tubig, pwede mong i-process. Kahit tubig na maalat-alat, ma'am, pwede mo i-process. Di ba dalawa yung tangke natin yan? Dalawang 1,000 liter. Yes. Pwede ba ako magdagdag pa kung sakali? Gawin ko. Oo naman, kahit damihan mo yan, kahit 10 pa yan, pwede, sir. Para maging advantage kami doon sa mga kalaban namin. Ang ano nga namin is kailangan yun nga, fast delivery. Yun talaga yung target. Pero sir, hindi lang ubrang deliver tayo ha. Kapag ang tubig nakuha namin sa inyo, na-test na namin, bibigyan namin kayo ng guideline. Sir, ang tubig nyo kasi mapangit talaga yung tubig na nakuha namin. Kapag pangit ang tubig, bibigyan kita na, sir, pag naka200 container ka na, kailangan mo nang mag-backwash. Although fully automatic yung machine na kuha mo, ang lakas mo ng bentahan mo. So, kailangan pa natin i-maintain yung mga media natin. Diba? Kasi kapag hindi nyo na-maintain yan, magkaklag yung membrane. Babagal ang proseso. Pag bumagal ang proseso, lumalakas kayo sa kuryente. Kaya napapansin nila, Sir Alfred, bakit pag lumalaki yung makina mo, mas nagiging matipid? Kasi nagiging matipid, mabilis mag-process. Kaya nga pinakamabilis sa amin, 9. Kasi lahat ng advantage nandun eh. Magkano yung package 7 natin? 428 o 388. Magkano yung 9? Dagdagan mo lang ng 40,000. Dun ka na sa 9. 360 lang. Konti na lang. Ba't di ka pa kumuha ng high-end? Ito 7 nga yung plano namin, sir. Timo, sir, yung 7. Plano mo 7. Sample, ang kuryente mo, 10,000 sa 7. Pag 9 yan, 5,000 lang yan. So, natitipid mo na rin yung in-invest mo. Mahilig ako mag-invest mo. Tinuruan ko nga mag-invest si ma'am eh. Kumita na si ma'am. So, baka mamaya yun lang gagawin, sir eh. Hindi. Ang bilis ginawa, ma'am, di ba? Pinakamabilis, ma'am, kumita doon eh, no? Ito kasi traditional business to eh. Ang maganda to kasi talagang trabahuhin mo, kikita ka. Kumbaga, hindi ka nag-aalatsamba dito. Yun naman ang kagandahan sa water station business. Para kang merong sariling minahan. Pero ang challenge lang natin talaga, sa una, mahirap kumuha ng permit. Sa una lang naman. Pero kapag ka nakuha na natin yung sistema, renew ka na lang ng renew. Dito sa amin, sir, yan, simplify na yung makina, magandang klase. It also matters yung management. So pag nagkakaroon kayo ng struggle sa management, pwede naman kayong tumawag sa amin. Assist namin kayo kung paano gagawin nyo. Sa totoo lang, ma'am, marketing lang talaga. Kung hindi talaga kayo marunong mag-market, ma'am, paturo kayo sa akin. Itong Watermax po, established ng 2012. November 1, 2012. Araw ng mga patay. Water station pa lang kami nun eh. Pero yung mother company, ang lalim ng pinanggalingan. Kaya pagdating sa experience, I could say siguro kami na yung pinakamatagal. Matatanda na eh, nag-retire na yung mga magulang ko eh. Nandito pa rin kami sa negosyong tubig eh. I mean, hindi kami ganun kasikat noon kasi manufacturer lang kami. Ngayon lang kami nag-boom nung nausi social media. Nalaman ng mga tao yung manufacturing saan ba ginagawa talaga. Wala kayong pambayad ng endorser. Hindi kami nagbabayad ng endorser. Ako lang. So wala kaming artista na binabayaran. At yung natitipid naman namin, nagiging discount sa machine. Wala kaming binabayarang renta. For example, sir, nagrenta ako sa Maynila. Saan ko kukunin yung pangrenta ko? Di syempre, doon din sa binibenta ko. Alam mo, ma'am, ang advantage ng negosyong walang renta. Advantage ng may-ari. Kasi
kasi wala siyang kota. Bumenta o hindi, okay lang. Nasa bahay ko lang naman yan eh. Wala naman akong utang eh. Wala na akong kailangan bayaran eh. Kapag nag-renta ka kasi, magkano ang renta mo? O, kunyari sir, ito, renta mo, 7K So sa 7,000 mo, i-divide mo na to sa 30. So 223 pesos ang kailangan mong maitabi sa loob ng isang araw na yon. So pag-gising mo pa lang, hay, may pang-renta na ng bako. So ang tanong, ilang galon to? So divide natin sa 25 ang per container. So mayroong 10 container kang kailangan itabi pang bayad mo sa renta. Araw-araw yon. Pag hindi ka nakabenta ng 10, wala ka pang bayad sa renta. So ngayon ako, ang lagi ko sinasabi sa mga client ko ganito, worth it ba kung mag-renta ka ng water station? Sabihin ko lang sa'yo na worth it yan kung yung establishment, di ba nirentahan mo, dapat may nagwo-walk-in doon na more than 20. Kasi may maintenance ka eh. Ang pinopoint ko ma'am, worth it bang magrenta kung wala namang nagwo-walk-in? Siyempre hindi. Advantage sa inyo, subdivision, residential yon. Kasi doon pa lang sa residential, bawin-bawin mo na eh. Baka hindi lang 10, baka hindi lang 20. To give you an idea, ang mga kliyente ng Watermax, minimum kami ng 300 bottles araw-araw. Kaya bakit mo bibenta yung makina ko kung bumibenta ka ng 300 container araw-araw? Ang dami po kasing report, yung mga customer namin, iyan ang pinipid sa amin. Sir Alfred, dito sa Baguio, nakaka 1,500 bottles kami. Dalawa na machine nun. Dalawang package na machine. Saan pa nagaling sir yung mga machine? Ini-import po natin yan, ma'am. Iba-ibang bansa. Yung ating filter, yung softener galing Germany. Yung ating mga tubo galing Germany. Sun filtration galing pong Scotland. Tangke, local na yan, dito na. Yung ating motor, China po yan. Pero magandang klaseng China. Hindi naman kailangan ng sobrang ganda. Total, may warranty naman ako sa motor eh. Alam ni Sir, importer din si Sir eh. Kumbaga, ang point, may mga China klase kasi na pangit talaga quality, Sir. Pero may mga China po na, yes, mura, pero premium yung gawa. Kasi even the Stanley, gawa sa China. Even Tesla ngayon, gawa na sa China. Even the Apple is China. Pero sabihin mo bang pangit na quality, ganda-ganda na quality ng Apple. If we can sort out the more cheaper pero quality, why not to choose them? Para at least kayo mismo, makasave din kayo. There are materials kasi na kung mo sabihin, oh, Germany, oh, China, wala naman kasi kaming mabiling ganyang klase. So kung ano yung pinakamaganda na may offer sa amin during ng water trade or yung water expo, syempre kukunin namin. Kasi manufacturer tayo eh. Kung ano yung pinaka-the best na hindi sasakit yung ulo ko, bibiling ko yun. Pero kung sasakit ang ulo ko, ay tigilan mo na. Di ba ni-reject ko kayo? Oh. Plano naman ni sir, pero sa TV, pag ngiti-ngiti. Hindi, sabihin ko talaga sa inyo. Kasi kapag ganun ang mentality ng operator, huwag ka nang mag-operate ng water station. Re-rejectin ko talaga kayo. Hindi ko kayo sasayangin. Bakit? Ako masisira sa inyo eh. May customer kaming ganyan, di ba? Pambihira. Hindi, warranty to. Puntahan nyo. Pipindutin mo lang tong buton, hindi mo pindot. Nandiyan ka na, pipindutin mo lang. May utos namin yun. Ayaw pindutin. Hindi, warranty, puntahan nyo. Pag ganun ang mindset, ma'am, huwag ka na bumili. Marami pa akong customer na pwedeng i-assist. Kaya nga, pipindutin mo lang eh. Kasalanan ko yun. Ako nagbutos eh. Tsaka hindi ko papapindot sa'yo kung alam ko sasabog. Ganun lang yun. It's very simple. Suplado ba dating ko kanina? Sabi siguro ni ma'am, totoo kasi akong tao. Ayoko nagsisinungaling sa inyo. Transparent lang. Alam ni sir. Si sir, lagi ako pinapanood ni sir eh. So ako, kapag gusto mo yung product ko, welcome, may access kita. Pero kung napipilitan ka lang, Marami dyan. ay mo, wag mo. Bili ka sa iba. Hindi kita pipilitin bumili sa akin. Kasi ang reason ganito yan. Kapag ka pinilit kita, susumbatan mo ako eh. Correct, lahat ng sisi sa akin, ako mali. Ikaw tong di nakinig nung tinuturuan kita eh. Kaya nga sabi ko kay ma'am, bago mo ibayaran yan, sure mo. Sure mo. Pasensya na kayo guys eh. Ganun talaga. Transparent lang ako. Ano? Sabihin ko sa inyo kung ano talaga yung totoo. Kasi ba naman ang barat sa akin ni sir eh, paano pag nasira agad? Nasira, di ba ka tayo nag-uusap? Nasira agad. Matawa sila. Di ba? Huwag tayo mag-business. Di ba, sir? Di ba? Narinig mo naman tanong ni tatay eh. Paano pag nasira? Hindi, dapat ang entrance doon ni Koy, sabi niya, sir, paano yung kung nagkaroon ng problema yung makina? Ayun, yan. Gandang deliver, sir. No? Di naman na-open si tatay siguro, no? Kasi siya ano ba? Nasupladuan ba? May actual training pa po sila sa site. Sila yung kakali-kalikot doon, ma'am. Yun, magpipicture kami, ha? Yun, thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Nice to- Shoutout, kasama ka na nga sa vlog ko, ayan, no? Mag-shoutout ka na dyan, ma'am. Batiin mo na mga mahal mo sa buhay. Shoutout kay Kuya Chad. Hello, Kuya. May pasok ka. Thank you, boss. Salamat. Hatid mo sila sa labas, no? Sana dumami yung kagaya ninyo. Tuloy mo sila kay Ella. Magpaalam ka, ma'am. Papa-picture sila bago umalis. Oo, sige, okay yan. Mabait yun.
Sige, thank you. Bye-bye. At yun na nga bang sinasabi ko, guys. Kakakwento-kwento namin, napadali sila dito. Ayan, sila ma'am, pumipirma na nga ng kontrata, kasama yung kanyang big boss, manager, kapatid, kuya, kontraktor, nandito lahat. Si ma'am, ayan, from package 4, naging package 9. Sabi ko na kapag ka nagtatambay po kayo dito, lalo po kayong mapapaganda. Sir, bakit naging package 9? Maganda yung package 9. Ang nangyari kasi ganito, package 4 lang sila, tapos naging 9. Pero sila, hindi ko sila pinilit Kanina, yung customer namin, nag-uusap kami, eto namang mga to, nakikinig. O yan, naging 9 na din. Iba talaga, pag napapatambay, sir, no? Pero gusto kong pasalamatan si tita, na napakabait na tita. Isipin mo hindi naman obligasyon ni tita na bigyan sila ng negosyo. Pero binigyan mo, tita. Anong nagtulak sa'yo, tita, na bigyan sila ng business? Para hindi na hindi nangingi sa akin. Hindi naman doon Maganda din yung buhay nila. Yan. Yan, yung mga OFW natin. Kaya naman nag-OFW yan kasi ang gusto nila, mabigyan tayo ng mas maayos na buhay. Maitaas yung level ng pamumuhay. Yun naman talaga yung goal Pagka napahalagahan natin, so yan, binibigyan natin ng negosyo, kagaya nila. Sila yung mga huwarang mga investor. Pasalamatan nyo yung mga kamag-anak nyo na nagpapakahirap sa abroad para kumita ng pera dahil dugo at pawis nila ang kanilang pinuhunan dyan. Hindi nyo alam kung gaano kahirap nakitain ng pera. Samantalang kami, naku po, di namin malaman sa kukuha ng pera, sir. Swerte mo, pare. Congrats in advance. Sana pahalagahan. Mahirap kasi pag sabihin lang mas maganda pag... Gagawin mo na lang. Basta, galingan mo na lang, kuya. You're the man. Ma'am, thank you so much. Thank you. Thank you. More blessing to come, more power to your business. May gusto po ba kayong batiin? Wala na. Okay ka, may gusto kong batiin. Pamili ko sa... Ilan ba pamilya mo? Isa lang. Ay, Ay, dalawa na kasi nag-iwalay rin ito mga... Kasi yung papa ko lang, binabati ko rin. Yung nanay mo? Hindi ko na alam, sana yan. Oh. Iniwan siya ng nanay niya. Ganon. Kaya naman pala, mahal ka ng tita mo. Para ikaw na pala nanay niya. Right, so thank you so much for tuning to us. Ayan, maraming salamat. And again, this is Kuya Alfred Watermax, nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Splash!